Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong umaga ng Friday sa ating crypto. Grabe mga news natin, no? Medyo meron tayong mga, dahil nga mag-weekends mga lodi, usually pag Friday hanggang Sunday, medyo ang market niyan is slow. Kung hindi slow, medyo pa-downtrend, something like that, no? So medyo isa sa alang-alang niyo kung magti-trade kayo. No, pero grabe mga news natin ngayon. Meron tayong mga balita na pwedeng makaapekto ng sobra sa ating market. Pwedeng mag-drop, no? Pwede ring lumipad, mga idol. Pero sa ngayon, titingnan natin, mukhang wala akong nakikitang news na medyo good at pwede tayong lumipad, mga lodi. Nako, grabe to. So ito na. Bago ang lahat mga idol, alam niyo na, sana pa-like ng video natin. Napakalaking tulong na yan sa ating YouTube channel. At syempre, kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, balita, hindi kayo papahuli. Everyday sa Crypto News, Global News, mag-subscribe na kayo sa ating channel. No? Ano pang hinihintay nyo? Sa akin na, sabi ni Sharon. Okay, punta tayo dito. So ito na yung ating chart ngayon. Nasa 15 minutes time frame tayo sa XRP. So ito mga guhit natin, ito yung ating mga support and resistance natin. Itong orange line, no? Grabe, no? Ang galing. Dahil yung orange line natin, ito yung 50% mga lods, no? Simula dito sa bottom na to, ito lang sa 1.31 at yung ating tinuring na top na mga nasa 1.49, almost 1.5. Mga idol, nauntog siya doon, hindi pa siya nag 1.5, no? So, dito tayo ngayon sa baba. I mean, sa baba ng 50%. No? So, dito natin ibabalance yan kung saan tayo magiging bias ngayon. Pero medyo mahirap yan ngayong weekends kasi nga medyo slow mo tayo ngayon. Pero titignan natin kung anong mangyayari. Okay? So, ayun yung chart natin. Wala pa tayong position. Di ako nakapag-position kagabi. Medyo busy tayo. Punta ngayon tayo sa ating mga balita. No? Ito yung sinasabi ko na medyo makakaapekto. No? Hindi natin alam, mga idol, na yung Afghanistan pala at Pakistan, medyo nagkakaroon na ng bakbakan. Mga idol, bakbakan na. Sabi dito mga lods, no, Pakistan and Afghanistan are war. Anyone know precisely why? Ito nakalagay dito. Saan ba isa pang bakbakan dito? Ito mga 4 hours ago lang to. Ayan, no, mga idol, kita niyo, no? Oh. Grabe. Afghan force entered Pakistan from the direction of Spin Boldak, destroyed a Pakistani weapon depot. Captured 3 Pakistan soldiers alive and killed 40 others. Grabe. Medyo malalim na yung bakbakan dito, mga lods. Marami nang nasasawi. Meanwhile, in Afghanistan, Pakistans are claiming their air force destroyed Afghani defense post. Ayan, dito sa lugar na yan, no? Layo. And boom. So medyo nagre-ready na sila ngayon. Rising heat between Pakistan and Afghanistan. Tensions are climbing fast along the Pakistan-Afghanistan frontier in Taliban. Forces push heavy reinforcement toward the area following intensified clashes. Grabe, 3 hours ago. Ibig sabihin, mga idol, nagkakaroon na ng bakbakan, mga lodi, no, sa Afghanistan at sa Pakistan. Grabe to, mga idol, no? Kaya ba bumabagsak yung market natin ngayon? Grabe naman. Ito last. Hindi, ito. Bukod dyan, mga idol, ito pa yung isa. No, meron na tayong Afghan and Pakistan. Ngayon, baka madagdagan pa ng medyo matindi at medyo malupit, mga idol. Iran claims they are ready for war. Nako. On the other hand, the US Vice President claims they have evidence that Iran is trying to build nuclear weapon. Parang narinig na natin to sa Iraq. Parang narinig na natin yung ganitong dialogue ng US sa Iraq. No? The situation is escalating badly and the markets are reacting. Congress will vote to attack Iran next week. Naku, magkakabotohan na. Tatanungin yung Congress, atakin ba natin to? No? If majority is mag-atakihin, nako, mukhang mangyayari nga to. What are the chances of a deal between the powers? According to the Wall Street Journal, the US demands presented to Iran in Geneva included. So ito mga lods, ito yung mga pinresent ng US sa Iran na hindi sinang-ayunan ng Iran. Okay, ano-ano ba 'yon? Sabi ng US,
destroy the 3 nuclear sites, yung Fordow, Natanz, tsaka yung Isfahan. Ano pa? Number 2, hand over all enriched uranium to the United States. Dito ata medyo tumaas yung kilay ng Iran. Ano yun? Bibigay namin sa inyo? Ano kayo? Siniswerte? Parang ganun yan eh. Yeah? Nuclear restriction would be permanent. So talagang ano yan, bawal talaga yan mga lodi, sabi nila. Zero enrichment allowed. Yung Terrance Research Reactor may remain. Ayun lang daw yung pwede. Minimal sanction relief. So ayan. Ito yung ni-reject, no? Iran rejected this US request, no? Itong mga to is ni-reject mismo ng Iran yan. A high-ranking Iranians official completely rejected the permanent elimination of uranium enrichment, the dismantling of nuclear facilities, and the transfer of the uranium stockpile. So itong mga to is talagang tinutulan, kumbaga. Oil rises 2% on the news. Congress put to a vote giving Trump the power to attack Iran. Oh my goodness. Vote schedule for next week na to. In response, the odds of a deal before March 31 have dropped to 39% on Polymark. Grabe, no? Yun talagang importante yung result ng Polymarket. Sino-sino ba yung mga pumupusta diyan? Mga congressman din, mga senator. Ano yan, isa na ba yung way para tignan yung puso ng mga tao, yung Polymarket, mga idol. So ito kaya siguro alam nyo, kaya sa tingin ko isa sa mga pumipigil para magkaroon tayo ng uptrend is yung pag-atake sa Iran. Kasi halimbawa, 'di ba? Oy, ano na tayo, nag-uptrend na, biglang atakihin yung Iran, babagsak yan. So yung ibang mga investor, hintayin muna natin kung ano magiging desisyon. Huwag na muna tayo mag-invest kasi tayo na, baka mamaya biglang mag-announce si Trump nakatakihin yung Iran, bumagsak, matalo tayo. So, isa tong issue na to sa mga reason siguro sa tingin ko lang kung bakit nagkakaroon ng FUD o fear, uncertainty, and doubt yung mga investor sa market, mga idol. Ano sa tingin nyo? Tapos nagkaroon pa ng Afghanistan-Pakistan bakbakan. Oh my goodness, di ba? So, paano na to, mga idol? Stuck na naman tayo. O, ito pa. Sabi dito, mga lodi, breaking news, the United States has a fleet of kamikaze drones that it plans to launch over Iran if Trump orders it. So, naka-ready na kasi lahat doon, mga idol, di ba? Yung lahat na ng mga pandigma nila, mga malakas na barko nandun na sa Iran. At never in history na dinalahat na nilapag yung mga pandigma na yon na hindi tumira o hindi umatake. So aasahan na natin na atake yon, mga idol. It's a matter of time na lang. It's not a matter of if, it's a matter of when. Sabi nga nila, mga lodi, no? So kaya ngayon medyo pigil yung mga investor ngayon, mga loads, no? So mahirap ngayon, mahirap. Speaking sa mga kalaban ni Trump versus Jane Street now. Ito na, alam nyo na to, no? Yung nagmamanipulate ng market daw. Trump media accuses Jane Street of naked short selling. Ayan in a letter to Congress, the company called for investigation to Jane Street, Citadel, and others. Jane Street is also accused of the Terra Luna crash. Nako, patay tayo, napagbintangan na. Kaya pala nagsalita si Duke Won. Sinabi niya yung Jane Street, siya yung nabalita natin ito na nakaraan, di ba? Na binanggit niya yung Jane Street na nagmamanipulate ng market, di ba? Si Duke Won yun. So, ayan, tanongin natin. Sabihin natin, Tagalog. Kasi marami hindi alam kung ano yung Jane Street, no? Isa na ako doon. Ano ang Jane Street? Jane Street Capital ay isang malaking quantitative training firm mula sa Estados Unidos. Ito ay isang pribadong kumpanya na itinatag noong 2020 o late 1999 sa New York, at ngayon ay may humigit kumulang 3,000 empleyado sa buong mundo. Sa madaling sabi, ito ay isang high-tech na trading company na gumagamit ng matematika, computer programming algorithm at machine learning para makipagkalakalan sa mga stock o ETF, option bonds, currencies, at marami pang iba. So isa siyang mga lodi, no? Isa siyang high-tech company na gumagamit ng matematika
Oh, di ba? Private company. Okay, mga idol, no? So, ayan, yun yung Jane Street. No? Sa madaling Tagalog, Jane Street, isang super smart tech, heavy na kumpanya na kumikita sa pamamagitan ng mabilis at matalinong pagbili at pagbenta ng stock at iba pang financial instrument gamit ang computer at math, at isa sila sa pinakamalaking manlalaro sa padaindigang stock, at ang kanilang pinuno ay si Mr. Valdez. Okay, so ayan mga idol, isa sila sa mga pinakamalaking malupit na smart tech, no? So trading ang kanilang laban. So kapag sila napatunayan nagmamanipulate, yari sila ngayon. So ngayon, Trump versus Jane Street ang nangyari ngayon. At isa rin pala sila sa hinihinalang nagpabagsak kay Dukon. 40 billion wipeout. Ang lupit nila, mga idol, no? Kaya lang ngayon, ang kalaban nila si Trump. At sino pa? Nako, medyo mabigat pala yung kinalaban nito. Mga idol, hindi lang si Trump. Boom, pati si Elon Musk, mga lods. Saan na yun? Yan, no? Pati si Elon Musk. Elon Musk versus Jane Street now, sabi rito. This is getting wild, sabi rito. Kasi sinort ng Jane Street yung Tesla, di ba? Kumbaga, ayun nga yung diskarte nila, minamanipulate nila. Elon on Tesla short, sabi rito ni Elon, if they don't exit before Tesla reaches autonomy at scale, they will be obliterated. Patay sila kay Elon ngayon, mga lodi, no? Ano sabi ni Elon? Sige, pag di nyo tinanggal yung nyo, pag di kayo nag-exit sa short nyo, ubus kayo. Tesla later surge 55%, oh. Di ba? Naka-short sila crushing many shorts. So, ayan. So, ngayon, kung hindi nyo tatanggalin yung short nyo, malamang ubus kayo. Sabi ni Elon, mga idol. So, Jane Street, mga lodi, sabi nga natin, kung wala talagang Clarity Act, may mga ganitong sistema. Walang mananagot, di ba? Pagka ganyan. Sabi nga dito, accusations are still pouring in against Jane Street. Trump media also accused Jane Street and other companies of illegal short selling. Nunes, CEO of TMTG, wrote a letter to Nasdaq stating that 4 companies are responsible for more than 60% of the exceptional trading volume in Donald Trump's share, pointing it as evidence of manipulation. Naku, mukhang baka kasama rin sila sa nag-short sa sa Trump coins at sa Melania coins. And in a letter up to Congress, the company called for an investigation to Jane Street, Citadel, and other companies in 2024. Nako, paano nga, mag-ipasan nyo na kasi yung Clarity Act para magkaalaman na tayo, mga idol. Di ba? Kaya lang, speaking of Clarity Act, nachichoke tayo dito. US Federal Banking Regulator proposes rule to restrict stablecoin reward. So, nandito pa rin tayo. Tanungin natin si Grok, mga idol, no? Ano ang latest update sa Clarity Act? As of today, okay? Ayan, para malaman natin, kasi nagkaroon sila ng meeting kaninang madaling araw o kanina ba o kagabi. Nagkaroon sila ng meeting. So, as of February 27, early morning PST, the Digital Asset Market Clarity Act, commonly called as Clarity Act or Clarity Act, remains the key pending. Nako, pending pa rin. US legislation for broader crypto market structure regulation. Here's the latest status based on recent developments. Passed the House in July. Hindi yung ngayon, current tayo. Currently in the Senate, it was received and referred to the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs in September. Ngayon. No final passage yet. It's not law. If resolved soon, Senate markup full vote could follow quickly with potential presidential signature. May meeting kanina eh. Ano ang nangyari sa meeting kanina? Brad. May Brad din Bro, sagot niya bro rin Bro, walang major breakthrough o final deal na lumabas sa meeting kanina, February 26 or 27, based sa latest report at X chatter. Here's the quick random on ano talagang nangyari. Senate
Democrats closed door meeting around 2:30 kanina to mga lodi o 6:30 AM pala sa atin. Focus on Clarity Act, Market Structure Bill. Ito yung pinag-usapan nila para i-advance ang bill sa Senate lalo na't malapit na yung March 1 White House deadline para magkaroon ng compromise sa stablecoin yield rewards issue. May urgency kasi push ng admin na ma-resolve to bago mag-weekend. So, alam niyo naman anong araw ba yung March 1? Sunday ang March 1. So, Friday na ngayon. 2 days from now na ang kanilang deadline. Walang official announcement ng done deal o specific compromise text na pinirmahan. Pero may sign of progress. Mas focus daw yung talks compared sa previous round. Third White House hosted meeting last week pa yata yung pinaka-recent na detail. Saan ako? Ayan, detail 1. Pero tied pa rin ito sa ongoing negotiations. Industry folks like Coinbase, CLO Paul Grewal described some sessions as constructive and more cooperative at may draft language na pinag-aaralan from White House side. So, yung main sticking point na pa rin, stablecoin yields. Dito tayo humihinto sa stablecoin yields eh. Alam niyo, hindi lang naman ayun yung sa Clarity Act eh. Hindi, parang hindi nga importante yun sa batas na yun. Pero doon tayo na-choke, mga idol, no? Overall, productive yung movement pero no final solution pa, deadline March 1 pa rin. Para magkaroon ng agree text kung ma-meet yun, malaking chance mag-move forward sa Senate, mark up vote soon after with spring sign target. Si Ripple CEO Brad Garlinghouse bullish pa rin 90% by April. So, ganun pa rin mga lods, no? Gumanda lang yung usapan pero wala pa rin final vote o final na decision. Pero, gaano ba ka-importante ito? Sabi ko nga, once ito napasa, yung mga lumalabag sa batas, katulad ng Jane Street, o yung mga nagmamanipulate, wala na yan mga lodi, may hirapan na sila pag meron na tayong batas. Ito nga mga idol, isipin nyo kahapon, yung February 25, nag-post si SBF, kilala nyo naman to, di ba? FTX, no? Si Sam Bankman-Fried, sabi niya, the Clarity Act will be a huge milestone for crypto and a huge achievement for Donald Trump. O, di ba? Sumisip-sip na siya. Gusto niya mapardonan. Sumisip-sip. I was championing a similar bill to get crypto out of Gensler's hands when Gensler helped Biden's DOJ put me behind bars. So, parang sinabi niya rito na ganyan din yung gusto ko eh, Donald Trump eh. Kaya lang, kinulong nila ako eh. So, sumisip-sip ngayon. Si SBF gustong mapardonan nito. Kaya nagparinig ngayon si Senator Cynthia Lummis sa kanya. Sabi dito, someone's looking for a pardon, ha? And doesn't realize the Clarity Act would have you locked up for much longer than 25 years. Sabi dito ni Senator Cynthia Lummis, baka kung meron ng Clarity Act, baka hindi lang 25 years yung yung kaso o yung sentensya mo. Parang ganun yung sinabi niya, di ba? Misip-sip ka pa, baka nga kung may batas na Clarity Act, baka bitay pa yung kaso mo. Hindi, joke lang. Mas mataas lang sa 25 years, di ba? My legislation couldn't be more different than the bill you tried to buy from Congress over my objection in 2022. We do not need nor want your support. Grabe naman yun. Tinabletas. Si Sam Bankman-Fried ni Senator Cynthia Lummis, mga loy. Tablado ka muna, bay. No, diyan ka lang. Sama mo si FLM. Nice scammer daw kayo eh, sabi nila eh. O, ayan ha. Malas ha. So, tinabla siya mga lodi. At sabi dito, ganun ka-importante yun ha, yung Clarity Act. Mga lodi, sabi nga dito, anyone who overlooks this law, I hope they focus because it will bury a lot of coins that have no future. Ayan, ang isa sa malupit dyan. Ililibing ng batas na yan lahat ng mga coins na wala namang future o walang silbi. Shitcoin, kumbaga. Diba? They won't be selling off platform quantities and the like nor manipulation. So, ayun yung mga ganun siya ka-importante, yung yielding ng mga stablecoin. Halos hindi naman siya ganun kaano dyan. Dapat mapasa na yan para maiwasan na yung mga ganito. 'Di ba? Pero doon sila nakapokus kung saan sila kikita, mga hayop na yan. Bangko to, no?
Yung ayaw malugi, mga idol, no? Grabe talaga. So, ang pangit ng reason kung bakit tayo natitenga. Ben, May, piniprito mo. Okay lang. So, ayun. Ang pangit ng reason kung ba't natitenga yung napakagandang law. Mga lodi, no? So, ayan, grabe. Yo guys, this is news. This news is no joke at all. It's an earthquake in the crypto world, sabi dito. Nako, ang ganda nga nito. Nakita ko na. Hindi ko kasi nakita yung picture pero bababa ko na. Mang, ito yung sa MetaMask tsaka sa stablecoin. Sabi dito mga lodi, sa Mastercard pala, sorry. MetaMask and Mastercard have decided to bring crypto right into the heart of the American financial system officially. What does that mean? Sabi dito. It means instead of crypto just hanging out on platforms tulad ng mga crypto exchange, wallets, sabi rito now you'll be spending it with a card just like any regular Visa. It means crypto's hitting the supermarket, restaurants, travel, it's official, entering everyday life. So para na siyang GCash. Kumbaga may card na siya na pwede mong gamitin mga lodi. So nakipag-partner yung MetaMask sa Mastercard, no? If this step goes right, we're talking about massive mainstream adoption and a new wave that could light up the market. Ayan ha. Crypto isn't just accepted, it's turning into an actual payment system right before our ears. Our eyes, mga idol, no? Grabe. Hindi na biro yung adoption, no, na nangyayari ngayon sa crypto, no? Andiyan na lang, mayroon na rin siya mga card, mga parang syempre Mastercard 'yan no, 'di ba? So pwede mo na siyang gamitin kahit saan. Pwede mo nang pambayad, pambili, pan-travel, anything you want, no? So napakatindi niyan, mga idol, no? At ito naman, Ripple Hub incoming. So ito gusto kong tagalogin din 'to mga lodi kasi medyo hindi ko naintindihan. Check natin. Ano ang sinasabi ng post? May bagong funding hub o sentro ng pagpupondo sa darating para sa XRP Ledger. Inilunsad ito ng Ripple para gawing isang platform lang ang lahat ng mga grants. Pera na walang bayad na ibinibigay para sa proyekto. Kumbaga yung grants yun. Mga accelerators. Sino yung mga accelerators? Mga programa na tumutulong sa mabilis na paglago ng startup. Iba pang uri ng suporta. So ayan ha. Simula noong 2017, mahigit $550 million na ang ginastos ng Ripple para suportahan ang ecosystem ng XRP Ledger. Tinatansyang halos 200 projects sa buong mundo ang nakatanggap ng tulong mula rito. Ano ang maganda rito? Hindi lang para sa mga programmer developers ang funding na ito. Pwede ring mag-apply maganda pala to, mga negosyong idea, mga community initiatives, mga proyektong galing sa komunidad mismo. Sa madaling salita, mas maraming tao at grupo ang makakakuha ng pera at tulong para makabuo ng mga bagong gamit o proyekto gamit ang XRP Ledger. So talagang pinopromote nila XRP Ledger kahit tulungan ka pa nila, kahit pondohan ka pa nila. Gamitin nyo lang XRP Ledger. Dagdag sa post, may sumagot na parang biro na may mga tao pa rin nagsasabi na scam ang XRP kahit ganito kalaki ang suporta, no? Mga sotoy, no? Tinugon naman ng poster ng magkita-kita tayo pagkatapos ng Clarity. Ayun nga mga lods, ganun ka importante yung Clarity, hindi lang sa lahat ng crypto. Specifically, napaka-importante niyan sa XRP, mga idol. Ibig sabihin, pag may malinaw na desisyon na mula sa korte regulasyon tungkol sa XRP, tignan natin kung sino ang tama. Hinayupak ka, sabi. Sa kabuuan, excited ang community ng XRP dahil mukhang lalong lalakas at lalaki ang suporta at pagpupondo para sa mga proyekto ng XRP Ledger simula 2026. Mga decentralized distributed na ang paraan ng pagbibigay ng tulong, hindi na puro galing sa Ripple lang. Kumbaga, distributed na siya. O, di ba? So, malupit yan, mga idol. Ganun katindi yan. Yung Clarity Act natin, talagang pinapasabik tayo, mga idol eh. Pero on the other side, masaya ako na hindi pa siya napapasa kasi makakapagbodega ka pa. Di ba? Kumbaga, madadagdagan mo pa yung XRP mo habang di pa lumilipad. Kasi once na mapasa na yan, sabi ko nga,
Hindi naman siya yung isang flip the switch na biglang green candle, God candle, hindi naman ganoon. Sa tingin ko ayun yung start ng uptrend, no? Yung pagpasa ng Clarity Act natin. Kahit na slow mo sa umpisa, pwede na yun. Basta papunta tayo ng taas, hindi pa baba. Ito, kung yung iba sa Clarity Act, nagmumroblema sa yielding, dito na lang kayo. Blair confirms, uphold this next to enable the XRP yield. Sabi dito mga idol, kasi sa Blair, meron na eh. Just hours after launching native XRP yield in access in Saman Wallet kasi yan. Player Networks replied to confirming Uphold is next na. This means XRP holders on Uphold Incorporated o INC will soon be able to earn yield on their XRP without complex bridging new wallets or leaving the ecosystem. Sana pwede sa no, habang nasa Trezor. No, sa Trezor. Hindi ko pa alam to kasi mga idol na sabi kasi dito, XRP holders can now earn yield directly inside Saman Wallet. So wala akong Saman Wallet mga idol Meron lang tayong Trezor, Safe 5. No, doon lang tayo. That means your XRP can potentially start working for you without leaving the ecosystem you already use. So, hindi ko pa ito natatry. Siguro kung meron tayong mga idol dyan na magtatry nito, tapos magka-comment sa atin, magkakaroon tayo ng idea. Pero, ano pa kasi ako wala pa rin naman talaga ako balak mag-yielding. No? Pero gusto ko tong idea na to, dahil sipin mo, nakatenga lang yung coins mo, nag-generate siya ng earnings, 'di ba? Napakaganda nun. So, ayun yung pinipigilan kasi ng mga bangko sa Clarity Act natin. So, ang ganda niyan, mga lodi. And this one is the last news natin. XRP breaking news. Evernorth CEO confirms global adoption for XRP or Ripple XRP. A big change is coming to global finance and many people are underestimating the power of cryptocurrency like Ripple or XRP. Sabi niya kasi dito, Bitcoin is not for payments. Ethereum is too slow and expensive. This changes everything for XRP holders, mga lodi. So parang sinasabi niya lang dito yung talagang ginawa. Kung ano yung reason kung ba't ginawa yung XRP at XRP Ledger. For fast, cheap, and scalable, no? Payments o financial system, mga idol, no? So napaka-solid niyan. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Huwag kayong bumasi sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol, no? So grabe 'yan. No? So ayun yung news natin ngayong araw. Actually, ngayon talaga waiting lang ako sa trade natin, mga lods, no? Kasi kung ito is maglalaro dito sa ilalim ng ating 50%, mga idol, malaki yung chance na mag-drop to. Okay? Ayun yung ano ko dito Pero kung magbe-breakout siya dyan, tas dito siya maglalaro, malaki yung chance na mag-uptrend naman yan. No, probability lang yun, mga lods. No? So sa ngayon, wala pa kasi medyo, hindi pa siya, konti pa lang wala pa tayong confirmation dito. Sa tingin ko, mga lods, no? So waiting lang tayo ngayon. Huwag tayong magmamadali because timing is important pagdating sa trading. Okay? Mga lods, no? So lagi kayong maglalagay ng stop loss at lock profit, mga idol. Pag nagtitrade kayo, dapat meron kayong risk management. Okay? Huwag yung basta-basta, huwag yung bara-bara para hindi kayo naubos. Okay? Huwag kayong gumaya sa akin. So ayan. Maraming salamat, mga idol. Like nyo yung video natin. Marami pa tayong video ngayong araw, mga lodi. Kaya mag-subscribe kayo, click nyo yung notification bell dyan para lagi kayo nanonotif kapag meron tayong mga video nilalabas. Actually, sa tingin ko, meron pa akong mga 3 video ngayon, 2, I don't know. So, kita-kits tayo mamaya, mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? alright.